May punto si Attorney Enzo dito, Attorney Enzo Recto, yan, Attorney Ricky Tumutorgo, kanya rin po ang bunyog, iboto natin ang bunyog party list, number 87 sa balota. Anyway, yan, ang kanyang introduction, pero maganda itong kanyang thumbnail Ang kanyang puntos dito pinahiwatig niya, kanyang tanong China ba nagpupondo sa mga survey na yan, kaya biglang tumaas ang rating nitong si Bato particularly, o ever since siguro baka nagpupunto na talaga, kasi laging consistent na within the top 3 si Bongo. So mukhang sa tingin ko mukhang valid ang kanyang observation, kasi sino nga ba ng mga survey firm ang basta na lang magsasurvey ng walang, kumbaga walang tinatanggap sa kanino man, So usually magsasurvey lang naman talaga, lalo na ngayong election period, campaign period, walang survey firm magsasurvey kung walang nagbayad. Sino ka ba namang sino ka ba naman engot na magsasurvey ka na wala ka man lang kapakipakinabang? So posible nga kasi tayo mga Pilipino, talaga majority sa atin nadadala nito mga survey kasi marami sa atin ayaw ma-identify sa talunan. So kapag nakita nilang nangunguna yung mga yan, DDS ka na, tapos mga ginawa pa nangunguna mga DDS candidates, malamang talaga hindi na magbabago isip mo, yan talaga iboboto mo. So ang delikado talaga dito, tulad ng warning ni Attorney Enzo, ay yung mamamayagpag na naman ng China sa atin kapag nanalo itong mga pro-China candidates na alam naman natin lahat na hindi lang din sa PDP laban o sa kampo ni Digong may mga pro-China. Sa BBM talaga halos lahat dyan pro-China rin talaga yan. Kaya to make the story short, the discussion short, kung ayaw nyo talaga ng pro-China candidates, bakit hindi natin itry si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Lucas Espiritu, si Franz Castro, Leo de Guzman, at saka yung iba pang kanilang mga kasama. Ayun ang garantisado. Si Heidi Mendoza, ayun ang garantisadong hindi pro-China yung mga yan. Pero dito sa magkabilang panig nga, kampi ng Duterte, kampi ng Marcos, naku, para wala akong makikita dyan halos parang pro-China lahat yan mga kandidato dyan. So ako sang-ayon dito sa observation ni Attorney Enzo Recto or Attorney Ricky Tumutorgo na malamang talagang gumagalaw ang China, at hindi naman nga kailangan diyan ang diretsahan China magbabayad sa mga survey firms. Siyempre nga naman dadaan talaga sa mga Pilipino rin yan, ang mga pro-China ng Pilipino, ang dami niyan. Nga si Trixie Cruz nga, kaya nga nabanggit dito, umamin pa na talaga yung seminar nila gastos ang China, gumastos pati yung mga hotel nila at ang mga seminar nila doon sa China. Malamang ang kanila, kaya pagbalik nila dito puro content na pro-China ang kanilang pinagagawa ng mga DDS vloggers. So yan po, kung mahal nyo talaga ang Pilipinas, mahal nyo ang bayan, iwasan na natin itong mga pro-China candidates na doon lahat yan sa kampo ng Duterte at kampo ng Marcos. So kung ayaw nyo, kung gusto nyo makatulong sa bayan, sumugal na tayo kina Bam Aquino nga, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, Franz Castro, Arlene Brosas, sino pa ba? Lucas Espiritu, siyempre, yan, at nakala mga kasama. So gala na po natin yan mga kabayan. At kung gusto nyo man ng mga party list na hindi malalaking bilyonaryong businessman ang nasa likod, hindi mga smugglers ang nasa likod, dito na tayo sa bunyog ni Attorney Enzo Recto. Number 87 yan sa balota, I think, yung bunyog party list ni Attorney Enzo. Diyan po tayo, nakakasiguro tayo dyan. Ako'y nakakasiguro kumpara dito sa iba na pro-China, dito na tayo. So yan po, napaganda ng vlog ni Attorney Enzo at lagi naman nating sinusubaybayan yan. Yung kanyang mga vlog. So yan, medyo nakakabahala itong observation na ito ni Attorney Enzo, China ba nasa likod ng pangunguna sa survey dito na Bongo at Bato? Mga sikat pa naman survey firm yan, SWS, Pulse Asia, hindi bale mga tanghere talaga yan, DDS yan kinatikiya yan tanghere, publiko, yata, yan, mga identified talaga sa mga Duterte, mga mga pro-China kumbaga. So yan po, ingat-ingat po tayo at kawawa ating mga anak, kawawa ating mga upo, pag naupo po yung mga pro-China. Yun lang kahit po baliwalain na natin yung ibang issue, doon lang po tayo sa China issue. Kung sino naninindigan sa China, laban sa China, kung sino lumalaban sa China, kanilang mga prinsipyo, doon po tayo. So yun nga kahit hindi natin pahirapan nating isipan kung sinong dapat iboto, doon na lang tayo sa issue ng China. Kitang-kita na natin ang dapat natin piliin Sino ba ang mga pro-China? Alam naman natin yan, makikita naman natin yan. Basta pro-Duterte, basta mga bata ni Duterte, pro-China yan. Tapos yung mga naging alipores ni Duterte ng mga nakarampano sa Senado, tumatakbo ngayon, pro-China rin yan. Kaya yung vote camp, Duterte and Marcos camp parehong mga pro-China mga kandidato nila. Kaya doon nga tayo sa aking sinabi kanina. Ngayon, yung mga sinasamantala kasi nito mga nagpukomisyon na survey, pondo man yan ng China o hindi,
Itong mga marami ho kasi majority sa ating mga Pilipino talaga ay sabihin natin ng gara pala, mga tanga talaga, mga stupido. At yun ho, mga stupid people, majority ho lagi talaga yan since time immemorial. Ipapakita ko ho dyan na talagang laging mas marami ang mga stupid na mga botante o mga tao in general. Makikita nyo po yan dyan at nung pa alam na nila yan. Kaya matutuwa ba tayo na tayo kabilang doon sa mga stupid people na boboto dito sa mga pro-China? So iwasan po natin yan. Huwag po tayong pumayag na tayo ma-identify doon sa majority na yon. Kahit yung majority yung mga stupid, baka sa huling sa last minute, baka naman pwede tayong humiwalay. So, galingan po natin sa pagboto. Huwag po natin iboto itong mga tao na ito sa magkabilang kampo. Muli, inuulit ko po, party list po, bunyog. Pagkatapos po, try natin sumugal tayo kina Bam, Aquino, Kiko, Heidi Mendoza, Luke Espiritu, Franz Castro. Yan, huwag kayong padala doon sa mga red tagging, tinatakot kayo. Ito mga nakikipaglaban sa atin, try natin sumugal tayo, wala naman perfecto, kaya nga tawag natin sugal. Ito mga pro-China, hindi ka kailangan sumugal dyan, identified ni, alam mo na mga karakas, ba't ka pa susugal dyan, hindi na sugal ang tawag dyan, pag binoto mo mga yan, pagpapatiwakalo ang tawag dyan, pag bumoto ka dyan sa mga pro-China. At least yan, sinakiko, sina Bam, Franz Castro, Heidi Mendoza, Luke Espiritu, ayun ho, talagang walang record na talagang sumarip sa China, yung mga yan. Speaking of yung mga survey na yan, medyo nahihiwagaan din ako dyan Kasi, ni minsan sa edad ko na ito na magsi-62 na ako, marami-rami na rin ako napuntahang mga lugar sa Pilipinas. Yung aking first 21 years sa Lipa City, Batangas. Tapos yung mga sumunod na hanggang sa ako mag-62, napunta ko na Las Piñas, Angono, Rizal, Mandaluyong, GMA Cavite, Carmona, Calamba, Cabuyao. Diyan ako tumira minsan sa aking edad na ito na magsi-62 na wala man lang ako nabangga na nagsasurvey, kahit anong survey firm. Kaya medyo nagdududa talaga ako dyan. So ako'y naniniwala na itong mga survey firms talaga milyon-milyon, baka bilyon pa ang kinikita ng mga yan tuwing election period, lalo na pag ganitong malapit na mag-eleksyon. So kasagsagan ngayon, Abril, sigurado ang daming perang papasok sa kanila. Kaya medyo mapapaisip ka sa vlog na ito ni Atty. Enzo Recto or Atty. Ricky Tumutolgo. Talagang napakalaki ng posibilidad na pinupuntahan talaga ng China yung mga survey na yan.